Hello guys, kamusta kayo? Ngayong araw gagawa tayo ng isang magandang React application. So gagamit tayo ng iba't ibang mga libraries sa React gaya ng React.js Toolkit. Yan. Ginagamit yan para sa mga state management. So tara guys, simulan na natin ang pag-create ng ating React application. So open nyo guys ang inyong mga command prompt. At syempre, bago tayo mag-create ng ating application sa React, kailangan natin i-check yung mga prerequisite, no? So, dapat meron tayo dito naka-install na Node. So, check natin yung Node natin. So, yan. So, may naka-install ako dito, no? So, kung wala pa kayong Node sa inyong machine na naka-install, so punta lang kayo guys sa website ng Node.js at i-download nyo lang ito at i-install. Okay, so since meron na ako, pwede na tayo magsimulang mag-create ng application ng React. So ano ba yung command para makapag-create ng isang React application? So gagamit tayo ng npx na command. Tapos type nyo lang guys, create React app. Yan, no? So create -react -app. Yan. So ito yung command guys, no? So after nyan ng npx create React app, ilalagay nyo yung pangalan ng application. So gagawa tayo ng isang movie song app. Yan. So click nyo lang yung enter at mag-create dapat yan ng folder. So antayin lang natin. Okay guys, so yan, na-create na natin yung ating application. So ang next gagawin natin guys, pupuntahan natin yung folder ng ating application. So ang pangalan ng ating folder ay movie song app. So mag-cd lang tayo or change directory, tapos type nyo yung pangalan ng ating application or yung folder name. Yan. So nasa loob na tayo guys. Kung naka-install na yung inyong mga Visual Studio, pwede nyo type lang dito code space dot. Yan. So, enter nyo lang para mag-open yung ating Visual Studio. So kung hindi pa kayo familiar guys sa React, so ito yung kanyang mga folder kapag nag-create kayo ng isang React application. So meron tong source folder. Sa loob niyan merong index.js. Yan. Ito yung importanteng file ng React. Okay, so sa loob nito, itong meron siyang mga code na huwag niyong buburahin. Okay, itong app dito guys, ito ay example ng isang component. So ini-import lang siya dito sa line number 4. So yeah, ito yan guys, yung app.js. So babaguhin natin to guys. Hindi natin kailangan gamitin to. So meron dito guys react.strict mode. So okay lang to, ginagamit to para sa development. Kung nasa development na environment kayo, so doon lang ito gagana. Pag sa production, hindi yan ginagamit. And meron din dito guys na package .json. Yan. So nandito lang yung mga dependencies, so yung mga libraries na gagamitin natin. Okay, so may idadagdag pa tayo dito guys na mga libraries. Now check muna natin kung nag-run to. So type lang natin npm start para ma-verify lang natin na working tong ating
create na application. So, bale, ito pala yan guys, no? So, meron ditong scripts. So, merong start, build, test, and eject. So, yun, nirun ko yung start na script. Kaya, tinype ko rito npm start. So, ito yung start na yan. So, pag nirun ko yung start, irarun nyo lang din itong command na to. React scripts, and space, start. So, ayan guys. So, nag-start na yung ating application gamit tong URL na localhost 3000. So, para ma-stop natin tong application na to, Control-C nyo lang guys. So, ayan. Para ma-terminate natin yung ating application. So, ayan. So, meron pa tayong idadagdag na mga dependencies dito or libraries. So, gagamit tayo guys ng Redux.js toolkit dito. So, install natin. Malinis. So, type natin ulit npm i for install. Tapos, at Redux.js toolkit space React-Redux. So, dalawang libraries to, ano. So, yan. Install natin sila. Yung Redux.js toolkit, guys, gagamitin natin yan para sa state management. Yung state yan yung magiging data ng ating application. At yung React-Redux, so para ma-connect natin yung React tsaka yung Redux.js toolkit. Para ma-integrate natin yung dalawa. Okay. Kasi pag wala tong React-Redux, so hindi natin magagamit din yung Redux.js toolkit. So, na-install natin. Here lang. Tapos, install. Mag-install din tayo guys ng Bootstrap para sa styling. So, type lang natin npm i. Tapos, yung library ng Bootstrap. So React- Bootstrap, tapos space Bootstrap. So, rin natin itong React icons. So, install natin sila. So, okay. Ayan, na-install na natin. So, yung ibang files dito guys, so pwede nating burahin yan. Kasi hindi natin sila gagamitin. Ito, burahin na natin. Okay, malinis na. So, bali guys, gagamit tayo dito ng reference na project. So, para mabilis, gagamitin natin itong reference, itong movie song app na to. So, copy-paste lang natin yung ibang code dito para mas mabilis natin siyang ma-develop. So, isa-isayin natin guys. So, gawin muna natin yung mga folder niya, no? So, meron siyang folder na components, data, at store. So, open natin to. So, yan. Meron ditong folder na components, data, at store. So, i-create natin yan, guys.
So right click tayo dito. Sa source, right click nyo lang ulit. Data na folder. Isang folder para sa store. Ayan. Balik ulit tayo dito guys. So check natin yung index.js. So anong laman ito? So i-copy na lang natin to guys para mabilis. Okay. So open natin yung ating index.js. Sige, kung ito lang muna, huwag muna natin sama yung store. Okay, ito. So yan. So in-import natin yung bootstrap, no? Yan. Tapos yung provider ng Redux, ng React Redux. Sige, kopyahin na rin natin tong tong provider. Explain ko na lang din para saan yan. So okay, so itong provider guys, so ano lang to, no? Wrapper lang to. So dapat sa loob ng provider na component, doon natin ilalagay yung ating app component. So tandaan nyo yan, ha? Dapat nasa loob siya. Huwag nyo ilalagay sa labas yung app na component. At itong provider na to, meron siyang property na store. So yung store na to, yung nasa loob ng curly brace, ito yan. Ini-import natin yan. Kaya lang wala pa yung folder, no? So okay lang, copy lang natin. So yan. Okay, so na-create naman natin yung folder niya. So kaya hindi siya nag-error. Itong app lang, no, nag-error siya dahil wala tayong app. So gawa tayo ng file na app.js. Ayan. So yung app.js natin, balik tayo dito. Ayan. So copy lang natin itong laman itong So gawa muna tayo nitong function. Okay, copy lang muna natin, tapos edit na lang para hindi mag-error. Yan. So burahin muna natin ito sandali. So itong mga namumula dito guys, yung container, stack, button. Yan yung mga component ng bootstrap, no? So copy natin para hindi sila mag-error.
Ayan. So, nawala na yung error. So, yan guys. So, meron na tayong app component. So, sige, burahin ko muna to. Type ko lang muna movie. At dito yung song. So, wala muna tayong one click. Gawa lang muna tayo ng isang simple ano dito. Yan. Okay. Check natin kung anong itsura nito. Meron tayong error dito, no? Import. Okay. Nagdoble tayo dito guys. So, yan. At may doble ulit dito. Ayan, burahin na natin. Kasi meron naman dito sa taas. Okay. Ito kasi yung code niya guys para mag-run tong React. So, dapat meron tayo dito na root from React DOM. Ayan. Tapos hinahanap nyo lang guys yung element na ang ID ay root. Yan. So yung root, makikita nyo yan sa loob ng saan ba yan? Itong index.html na yan. So dapat mayroon ditong root na. Yan. Ito yung hinahanap niya, yung root ID. So, okay, nasa loob siya ng public na folder. So balik tayo dito, save natin. So ayan guys. So tandaan nyo guys, sa loob ng isang function dapat nagre-return, meron lang isang parent na component, or pwede rin ano na lang to, HTML na tag. So dapat isa lang siya yung pinaka parent. So dito guys, so container yung parent na component natin, no? So yun yung i-return. So tawag dito guys JSX, no? Or JavaScript extension. So combination siya ng mga HTML saka ng JavaScript. Okay. So ano bang ginagawa nitong app na to? So isa siyang function, no, na ini-export natin. So export default yung ginagawa natin. Kapag export default guys, so pag pumunta tayo sa ibang file gaya ng index.js, so hanapin natin yung app. So yan. Pag in-import nyo, hindi nyo kailangan gumamit ng curly brace na tulad nito. Kasi default siya, no? So pwede nyo tanggalin tong curly brace. Type nyo lang yung app. At pwede nyo rin i-rename yan, eh. Kung ayaw nyo ng app, pwede, kung gusto nyo gawing application, okay lang din yan. Pero dapat babaguhin nyo to. Dapat application din to. Ayan. So standard kasi app lang yung ginagamit. So ibalik natin sa dati. So app yan. Check natin kung mag-run to. I-run natin. npm start. Okay guys, meron tayong error dito, no? Can't resolve report vitals. So, check natin yan. Okay, so burahin na natin to. Hindi naman natin kailangan yan.
Okay, brain na natin to. Yan. Save natin ulit. Okay, wala pa tayong store, no? Sige, gawin na natin yung store para hindi siya mag-error. Okay. Medyo marami to, so balik muna na tayo dito. Okay lang naman. Kaya tanggalin muna natin tong provider para makita lang natin yung itsura. So okay, comment out muna natin. Yan, so check natin ulit. So yan, so ito yung laman ng ating app.js, no? So may button dito na reset both playlist at movie at song. So dito natin lalagay yung mga movies natin, pati yung mga buttons. Yan, sa baba yung mga songs. So balik tayo, guys. So yan, close lang natin. Stop lang natin. So gawin muna natin yung components bago yung store. Okay, so components. Yan, so gawin na lang natin, guys. Yan, ika-copy paste ko na lang yung mga code, no, para mas mabilis tayo. Tapos saka natin i-analyze. So una, gawin natin tong movie playlist muna. So, pareho lang naman sila. Okay. So, pwede rin .js or .jsx. So, since na meron tong HTML sa loob, so, gawin natin JSX na lang. Ayan. At song playlist din, no? So, capital P na lang natin ito. Okay, sa pang file, yung song playlist.jsx. So, unahin natin yung movie playlist. So, ayan. So, copy paste natin itong mga ito. Okay. Sige, gawin na rin natin yung sa song playlist. So, okay. Copy paste lang muna natin. Para mabilis. Yan. So far wala namang nag-e-error, no? So, okay. So explain natin to, guys. So halos
same lang din naman yung itsura nila. So dito muna tayo sa movie playlist. So meron tayong kailangan i-import dito, no? Itong use dispatch at use selector. Ito yung mga hooks na tinatawag nila sa React, no? Lahat ng may use sa unahan, so tawag dyan mga hooks. So galing siya dito sa React Redux na library. At sa folder natin na data, dito natin tatawagin yung create random movie. So, okay. Gagamitin natin to para makapag-generate tayo ng mga pangalan ng movies. Okay. At sa store, kailangan natin ma-import tong add movie at remove movie. So, ngayon wala pa sila, no? Hindi pa natin sila kinikreate tong tatlo na to. So, try natin i-create tong create random movie. Punta natin tong data na folder. So, balik tayo ulit dito. Yan. So, meron siyang index.js sa loob pala. So, mag-create din tayo ng file na index.js. Yan. At sa loob niyan, i-copy na lang natin to. So, okay. So, dito guys, ini-import natin yung faker na component. Galing dito sa library na to, sa faker-js. Yan. So, naalala nyo kanina may in-install tayong library na faker. So, ito yan. So, at sa loob nito, so, sabi dito, wala siyang kinalaman sa Redux. So meron lang siyang mga function para makapag-generate tayo ng mga random movies at song. Yung mga pangalan, no? So, ito yung kanyang command or syntax para makapag-generate, no? Faker.word.adjective. Tapos, faker.word.noun. So, iko-combine niya lang itong dalawan to. So, meron siya ditong template string, no? Napansin nyo. So 2 words to, no? Sa movies. Tapos, sa song, yan lang. Faker.music.song name. Meron siyang method na song name na pwede natin tawagin at gamitin, no? So, bali dito guys sa index.js, nag-create tayo ng dalawang function or variables na create random movie. Yan. So, bali function siya. So, nagre-return siya ng mga movie name saka name ng mga songs. Yan. Itong dalawang to. So, kailangan natin lagyan lang ng export, no? Para magamit natin sa ibang file. Okay. Tandaan nyo, dapat may export, no? Pag tinanggal ko yung export, kunyari tanggalin ko ng export. Puro cons lang yan. Tingnan natin, balik tayo sa movie. Okay, wala naman siyang gaanong epekto rito, pero hindi natin to magagamit talaga. Mag-error lang to dahil hindi naman natin ini-import, no? Or hindi natin in-export pala galing dito. So dito meron din siyang warning, no? Na hindi raw siya ginamit. So balik lang natin, export. Ayan. Para mawala yung warning. At para magamit natin siya dito. Ayan. Create random movie. Tapos sa song, ayan, meron create random song. So ito yan, create random song at create random movie. So okay na yung ating data, no? So
So, napansin nyo lang guys, so hindi ko na tinype yung /index. So, pwede rin namang i-type yan, pero dahil index naman siya, yung pangalan ng file, so automatic na yan, no? So, alam na ng React na ito yung gagamitin nating file, yung index.js. Kahit hindi na natin i-type yung index.js, so automatic na yan sa React. Kapag yung folder nyo merong index.js, so automatic, pag hindi nyo tinype yun, or wala kayong tinype na kahit anong pangalan ng file dito, yan, wala kayong tinype dyan, automatic, ito yung gagamitin niyang file, ito yung hahanapin niya, yung index.js. So, okay. So, analyze natin tong function na movie playlist. So, meron ditong dispatch na variable. So, pinapasa lang natin yung use dispatch dito sa variable na to, no? Yan. Para hindi na natin kailangan i-type to lagi. So, ito yung kailangan ng natin gamitin, dispatch. So, pansin nyo, ginamit ko siya dito sa function na handle movie at itong dispatch. At sa loob ng dispatch, tinawag ko tong add movie. Itong add movie, ito guys, galing to sa store, no? So, function ito na galing sa store. At sa loob ng add movie, maglalagay tayo dito guys ng pangalan ng movie. So, ito yan, yung parameter niya. So, movie name yan. Okay. Ito yung function para sa pag-add ng movie. At meron din tayong function sa pag-remove. Ito naman. So, tinawag ulit natin yung dispatch para ma-call natin tong remove na function na yan. So, okay. Balik tayo sa taas. So, meron dito guys na use selector. Ano ba tong use selector? So, sa React guys, lahat ng mga data nasa loob yan ng state. So, yung state, basta state, tandaan nyo, equals yan sa data. So, nasa loob ng state yung movies na data natin. So, pag tinawag nyo yung use selector, pwede natin ma-access yung state ng ating application or yung mga data na meron sa ating application. So, kaya dito guys, nagre-return siya. I-re-return niya yung lahat ng movies na nasa loob ng state. So, dito siya mapupunta kay movie playlist. So, itong movie playlist, magkakaroon to ng laman, no? So, isa tong array ng mga movies. Kaya napansin nyo dito, sa baba meron siyang .map, no? So, mag-iterate tayo sa laman nitong movie playlist na to. Dahil array siya, so pwede tayong gumamit ng .map at check natin yung isa-isa kung ano yung mga movies na meron sa kanya. So, gumamit tayo dito guys ng li. I-return natin tong yung every movie na meron sa ating movie playlist. So, tandaan nyo rin guys na kapag gumagamit kayo ng mga li or mga array, dapat mayroong mga key yan, no? So, ang key natin dito yung movie. Yung movie name, kasi unique naman yan, no? Basta unique yung key na gagamitin natin, no? Pwede ring ID yan, mga yun. Basta unique yung ID, so pwede yung gamitin yan. Kasi magreklamo yung React kapag wala kayong ginamit na key. Hinahanap niya yan eh. And then, sa loob ng li, yung pangalan ng movie. So, sa loob ng curly brace, doon natin ilalagay yung ating movie name. So, ito siya. Yung nasa loob itong parenthesis na to. Yung kanyang
parameter dito, no? And then sa loob ng LI meron tayong movie name, tapos sa baba niya merong button. Yan. Itong button na to, HTML lang naman yan. HTML button yan. So meron siyang on-click na property dito. At papasa sa loob niya, magpapasa tayo ng function. So yan. So nagpasa tayo ng arrow function. Tinawag natin yung handle movie na function dito. At pinasa natin yung movie name. Yan. So itong button na to, pang ano pala to? Pang remove na. Okay. Pang remove siya. And so ito yung rendered movies, no? Sa baba niya, meron siya ditong another na return. Yan. So, okay. So, bale itong rendered movies na to, dito siya tinawag sa ibaba, no? So, meron pa tayo ditong, ito yung pinaka main na return natin. Yung return, pag sinabi kong return, yan yung i-return nitong buong ng itong function na movie playlist. So, ito yun. Naka-enclose siya ng open-close parenthesis. So, ito yan. Meron mga class name dito, no? Ito mga class name na to galing to sa Bootstrap, no? Ito yung mga table header, yan. Bootstrap yan. Subtitle, yan. History. Yung history, search nyo lang, pero yan yung size ng mga text, no? And dito last name ulit, buttons. Okay. So meron ditong button. Ito yung para sa pag-add ng movie naman, no? So meron din ditong on-click na property. At class name din, meron din siyang class name. So ayan. So link itong button na to dahil sa meron ditong is link yan. And ito lang magiging laman ng ito yung nakasulat doon sa ating button. So add movie to playlist. Check nga natin kung save natin to. Ito rin tong song playlist para makita natin. Start natin. Okay, di natin nabago. Balikan natin. Kailangan natin i-update yung laman ng ating app.js. So, import natin dito, guys, yung movie playlist. Yan. So, movie playlist. Try na natin to. Yan. Pati rin yung song playlist. Import natin. Select na lang natin. So, yun guys, no? So, napansin nyo, no? Kapag mga component, so para siyang HTML tag din, no? So, meron siyang mga angle bracket, no? Yan. Save natin. Compile natin ulit. Yan. So, naroon na natin yung ating application. So, meron tayong error dito.
So, okay lang din guys kung maka-encounter kayo ng ganitong mga error. Kasi dito kayo matututo, no? Kasi in reality, lahat naman ng application, maraming error talaga yan. So, kailangan masanay kayong mag-fix ng mga error. Gaya nito, no? Itong error ng song playlist, so normal lang to kasi di pa natin ginagawa yung sa store. Ayan, dapat sa components, maybe playlist. So, yan, okay. Nagkamali lang pala tayo dito sa pangalan, no? So, ito yung madalas ko rin mga error, no? So, yung mga small tsaka capital letter. Okay. So, yan. Pareho na sila ng error, no? Sa store na. So, gawin natin, guys. Gawin na natin yung store. Yung sa song, no? So, na-explain ko ba to? So, halos pareho lang din naman. Meron din siyang function para sa pag-add ng song at function para sa pag-remove. Yan, meron din siyang dispatch dito, use dispatch at use selector. Itong dispatch, tandaan nyo, parang ano lang to, para makonect lang natin yung itong component na to sa store, no? Kasi tinatawag natin yung mga function na meron sa store. Yan. And sa baba, yan, meron lang ditong iteration, no? So, minamap natin yung laman ng song playlist. So, meron ditong li para ma-display natin yung name ng song. At meron din siyang remove button dito, no? Itong X na to, pang remove yan. And so on click na tawag natin yung handle song remove. Okay. Tapos sa baba, ito yung pinaka i-return ng ating function na song playlist. Itong buo na to. Yan. Okay. At meron din siya dito ang button, no? Pang add ng song sa playlist. At meron din tong button na meron on click dito na property at tinatawag nitong function na to, yung handle song add. Ito yan, yung nasa taas. So, okay. So, yan yung song playlist natin na component. So, kompleto na yung ating component. So, gawin na natin yung store. So, balik na lang tayo dito. So, may balikan natin tong error na to. And punta tayo sa store. So, sa store, guys, meron dito sa pang folder yung slices, no? So, okay, create natin yan. Slices. So, slices, no? Sa loob ng slices, meron siyang movie slice at song slice. So, yan lang guys yung kanilang ano. Sa Redux, sa React.js toolkit, ito yung mga maririnig nyo, slice, yan. Diyan natin i-create yung mga reducer na tinatawag din nila, no? So, mamaya malalaman nyo rin yun kung ano yung mga yon. So, meron movie slice at song slice. So, tama ba? Yan. Movie slice. Okay, gawin na lang natin. Natin ng S. Siyempre, kailangan natin lagyan ng .js nga. Mga JavaScript pa rin naman yan sila. Movies, slice,
.js. So, mga yan. So, .js lang. Kasi wala naman tayo i-return na HTML dito sa mga to. So, hindi natin kailangan gumamit ng .jsx. So, .js lang. And, so, movie slice. So, i-copy ko na lang to. Ayan. Ito, wala namang nag-error, no? Okay, copy ko muna yung pati sa song na slice. Ayan. Tapos sa loob ng store mayroon pa dalawang file dito, no? Itong actions.js. Sige, copy. I-create na natin to. Tapos merong index.js. Okay. Create na rin natin. Ayan na. Mabubuo na natin to. Ayan. So, isa-isay natin to. So, marami-rami itong naman ng store, no? Maraming file. So, inahin natin yung copy ko lang to. Unahin natin itong mga slice, no? Ano ba itong mga slice na yan? So, yan. Tandaan nyo guys, sa slice, nandito yung ating mga state, no? Yung store, kaya siya tinawag na store kasi nga, siya yung taguan, or parang tindahan, no? Taguan ng ating mga data. Nasa kanya na yung mga data ng ating application. Nasa loob lang yan. So, naka-centralized, no? So, kung kailangan mo ng data ng movie, so, open mo lang tong store, tapos hanapin mo yung slice. So, meron ditong movie slice. So, napansin nyo dito, meron ditong eto. Okay. Check na natin yung mga ini-import dito. So, sa taas, nag-import tayo ng create slice from Redux.js toolkit. Yan. So, kailangan natin yan. So, napansin nyo rito, nag-create tayo ng movie slice na variable. So, dito natin ginamit yung create slice para makapag sa loob ng create slice guys, so meron tong object sa loob, no? So, napansin nyo may curly brace. So, dahil object yan, isang buong object yan. So, nagpapasa tayo dito ng object sa loob nitong create slice. So, parang ano siya, configuration, no? So, dapat merong name. So, nakita nyo may name colon, no? So, object talaga siya. So, kailangan natin ng name. So, pangalan nito ay movie. So, kahit anong pangalan yan, bahala na kayo guys kung anong gusto nyo ilagay. Tapos, sa initial state, yan, sabi dito, pwede itong array or object. So, ito ay array. So, empty array lang siya. So, yung ating initial state. So, umpisa, so wala pa siyang laman dapat. So, empty lang siya. At sa loob nito, ito yung binabanggit yung mga reducer. Sa loob ng reducers, andito, meron tong object sa loob, no? Object ulit. So, sa loob niyan, andyan yung ating mga micro reducer na tinatawag. So, yung mga function natin, no? So, sa movie, kailangan natin mag-add at mag-remove. So, tandaan yan. Itong mga to ay mga micro-reducer. So, meron siya ng parameter na state at action. So, state yan yung data natin, no? At sa action, dito papasok yung meron tong .payload, no? So, kung nagpasa tayo sa add movie ng name ng movie,
para makapag-add. So, yung name ng movie na yon, dito yan mapupunta sa payload, no? So, kaya napansin nyo, di ba yung state, yan yung ating andyan yung lahat ng data, no? So, gagawin natin, ipupush lang natin sa loob nitong state yung ating payload, o ito yung movie name to. Yan. So, magkakaroon lang bagong mga movie sa loob ng state na to. Okay? Kaya, yung push para to, no? So, sa array ginagamit nyo, no? Para makapag-insert tayo sa array ng mga bagong data. So, dito, mag-push tayo na or mag-insert tayo ng movie name. Yan. Kaya, state.push yung ginawa natin. And then, so, tandaan nyo, may state saka action, no? So, punta natin tong yung add movie na yan. So, para mas maintindihan natin. So, ito yan, no? So, from store, yan. Ito siya, si add movie. Yan yung micro reducer. So, napansin nyo, isa lang naman yung pinasa natin dito, no? Movie lang. Ito yung pangalan ng movie para ma-add sa playlist. Pero, pag dito sa slice, so, nakita nyo may state, no? So, pero hindi yan yung, hindi yan yung movie na pinasa natin dito. Dito siya mapupunta sa action na parameter. Para ma-access mo yung movie name na yon, so kailangan tawagin mo yung .payload. Yan. .payload. At yan yung add movie, no? So, meron pa dito isa pang micro reducer, yung remove naman. So, ginagawa niya lang, so, from action, so, yung payload, ito yung movie name, di ba? So, ipapasa natin sa remove movie. Ano ba yan? Okay, pag tinawag tong remove movie, so, ipapasa natin yung pangalan ng movie na i-delete natin. So, gagawin natin dito, hanapin lang natin yung index. So, tandaan nyo yung state array yan, di ba? Ito siya. Yung initial state, siya rin yan. Si state at si initial state, isa lang yan. Okay? So, sa loob ng state, hanapin natin yung index nung movie na i-delete natin. So, pag nakita natin yung index, so gagamit tayo ng splice na method para ma-delete natin. So, hanapin natin yung index, ipasa natin sa splice, tapos 1 lang, kasi isa lang naman yung kailangan nating i-delete yan. So, automatic, ma-delete na sa loob ng, or mabubura na sa loob nitong state yung movie na gusto nating i-delete. Yan. So, ma-update tong laman ng state. Okay? At after ng reducers, so, meron pa isang extra reducer. So, dito lang guys, kailangan natin gamitin tong builder. So, may default ang pangalan niya ay builder. So, builder.addCase lang tayo. Dito. Ito ay gagamitin natin sa pag-reset, no, nung laman ng playlist natin. So, kaya dito sa taas, nakita nyo, ini-import natin yung reset. Ano ba yung reset? Sa loob siya ng actions, no? So, puntahan natin yan. So, ito siya. So, ang ginagawa pala niya, kikreate lang siya ng action. So, ito yung pangalan ng action natin. App/reset. So, basta tandaan nyo yun. Action lang to, no? So, action parang kuning gagawin ng ating application. So, sa application natin, meron tayong functionality na mag-reset. So, action yun. Okay? Itong app/reset, so, pwedeng kahit anong pangalan yan, pero mas maganda gawin nyo lang ganyan.
may app / parang URL, no? Pero alam ko kahit wala yung app, okay lang yan din yan. Pero best practice, lagay nyo na lang ng app sa unahan. Yan. / tapos yung kung yung gagawin niya. Yung action, no? So, balik tayo kay movie slice. So, yan yung ating extra reducer. So, gagawin niya. So, meron siya tumatanggap siya na guys ng dalawang parameter, no? So, yung action tsaka yung isa pa to. Pwede tayo magpasa dito ng function or parang callback function. Yan. So, ang gagawin niyang empty yung laman ng ating state. So, type niya lang empty array dito. So, automatic kung ano yung naman ng state, mabubura lahat, no? Pag ito yung ginamit natin. Pag nag-return kayo ng empty array yan. So, mare-reset talaga lahat. So, yan yung create slice, no? So, pangalan niya ay movie slice. And then memoran lang natin to. Okay, sa baba. So, mag-export na tayo dito, guys. So, export natin yung mga actions. So sa movie slice natin, mayroon tayong dalawang action, no? Itong or reducer. Okay. Ito yung kailangan natin ma-export, yung add movie at remove movie. Yan. So, yan. So, nag-ano lang tayo dito. Deconstruct, no? Na tinatawag, no? So, gumamit tayo dito ng object. Tapos, sa loob niya, yung curly brace pala na para sa object. Yan. Sa loob niya, type niya lang yung pangalan ng add movie at remove movie. Yan. So, galing sila dito sa slice, sa movie slice actions. Okay. So, ito yung in-import natin. So, babalikan natin itong movie playlist na component. Ito sila. Yan. Add movie at remove movie. Yan. Ito yan. Next, kailangan natin i-export naman yung buong reducer. So, tandaan nyo, wala tong S, ha. Ito kasi may S. Ito naman, yan. So, pangalan ng binigyan natin siya ng pangalan na movies reducer. Yan. So, yan. So, yung movie slice natin. So, sa song, ganoon din naman. So, meron lang siyang reducer na add song at remove song din. So, halos same lang din. So, kailangan natin i-export yung add song at remove song at yung songs reducer. So, song reducer, nandito yung state, guys, pala. No? Yung data natin nasa loob nito. Nasa loob nitong song slice.reducer. Okay. So, i-export natin sila. At puntahan natin tong index.js to. So, sa loob ng store, meron siyang sariling index.js, no? Okay. Napansin nyo rito, guys, ini-import natin yung mga galing sa song slice na file. Ini-import natin tong songs reducer, add song at remove song. At sa movie slice, itong movie reducer, add movie at remove movie. At pati na rin itong reset galing sa actions na file. So, dito, guys, sa loob nito, tatawagin natin yung configure store ng Redux.js toolkit. So, i-configure natin yung store natin. So, para malaman ng
Redux toolkit kung ano yung laman ng ating state. So, kailangan natin siyang i-configure. So, yan. So, tumatanggap din siya ng object sa loob nito, no? So, kailangan nating i-define tong reducer. At sa loob ng reducer, may object ulit. So, kailangan nating ipasa yung songs reducer at movies reducer. So, ito yung pangalan nila. Songs na lang, no? At movies. So, sa loob ng songs at movies, nandyan yung data natin, yung mga state. So, kapag pinuntahan natin tong movie playlist, so, puntahan natin. Yeah, so nakita nyo, di ba? Gumamit tayo dito ng use selector. At sa loob niya, meron tayong pinasang function, arrow function. So, ito yung state natin. Napansin nyo rito, may state.movies. Yung .movies na yan, ito yan. Ito yan. Ito yan. Yung pangalan ng ating... Diyan natin pinasa yung movies reducer natin. So, sa loob niya, nandyan yung data natin. Pati same nang with songs, no? Meron tayong use selector, tapos may state.songs. So, eto rin yun. Ayan. Okay. So, medyo nakakalito lang to guys sa umpisa, pero masanay din kayo pag madalas nyo tong gagamitin. Okay. So, yan. So, configure store, kailangan natin i-define tong reducer natin, no? Sa loob ng reducer, nandito yung mga state natin or yung mga combined reducer, no? Dito natin sila pagkasama-samahin. Okay. So, meron na tayong store, di ba? So, gagawin lang natin to. Okay. Ito na. Comment out lang natin to. Kailangan natin silang i-export lahat. Itong store. Unang-una yung store, no? Yung reset. Yung add song, remove song, add movie at remove movie. Yan. Kailangan natin silang i-export lahat para sa movie playlist. Yan. Store na lang yung kailangan nating isulat dito, no? Hindi na kailangan nating i-type yung mahabang pangalan, no? Yung ibang folder, no? Kasi mahaba eh. Slices. Yan. Pwede rin naman to, kaya lang mahaba, no? Type ko pa movie slice. Pero dahil gumamit tayo guys ng index.js, so siya na yung bahalang mag-export. Okay. Save lang natin. So balikan natin, no? So kompleto na tayo, no? Punta tayo sa index.js natin. So, okay. Balikan natin yung index.js dito. Yan. So, pwede na natin gamitin tong provider na to. So, copy ko nga. So, okay. Okay. Yan. Comment lang natin. Baba natin to. Ayan. Ayan. Ayusin lang natin. So, yan. Okay. So, sa index.js natin, kailangan natin gamitin yung provider galing sa React Redux na library. So, sa loob niyan, ipapasa natin yung yung ginawa nating store. No? So, tandaan nyo, sa store, nandyan yung ating mga reducer or yung mga ating mga data or state.
So, automatic, lahat ng nasa loob ng provider, matatanggap nila guys yung data natin. So, ma-receive nila yung data na meron sa store. So, itong app na to, yung app component, ma-receive niya yung laman ng store. Lahat ng data na meron sa store, ma-access niya. So, tandaan nyo, sa app.js, nandito yung ating mga ibang components. So, automatic lahat sila, kung ano yung mga component na meron sa app component na to, ay kaya rin nila ma-access yung mga data, no? So, meron silang permission na ma-access yung laman ng store natin, yung data na meron sa store natin. So meron ditong movie tsaka song playlist na component, no? So, ibig sabihin, si movie playlist at si song playlist, allowed silang mag-access ng mga data na meron sa store. So, i-update lang natin tong on-click, no? Okay. Sige, open na lang natin ito. Meron tayong dispatch dito, no? So, okay. Is dispatch. Ano naman ta? Okay. Okay, dito guys, kailangan natin gumamit pala ng use dispatch, no? Para ma-call natin yung reset na na reducer or action na galing sa store. So, itong yan. Okay, pwede na. Tanggalin na natin itong arrow function pala. Ipasa lang natin itong pangalan ng ating handle reset click na function dito sa on click, no? Siya yung bahala mag-reset, no? I-reset niya yung laman ng movies at song na playlist. Movie playlist at song playlist. Siya yung bahala mag-reset niyan. Kaya pangalan niya reset both playlist. Okay. So, itong mga stock yan, saka row sa, ano yan, kay Bootstrap yan, no? Mga component niya. Galing sa Bootstrap, sa React Bootstrap. Kaya ito sila, okay? So, wala tayong call dito ginamit. So, burahin na natin. Ayan. So, check natin. So, nakita nyo guys, wala na tayong error dito. Successfully compiled by Webpack. Okay. So, check natin yung ating application. Ayun. So, ayan. Try natin mag-add. Add tayo ulit, yan. So, nakita nyo, may mga title dito ng movie, no? Try natin mag-add ng song. Yan. At try natin mag-delete ng movie at song. So, nadidelete natin. At pag nireset natin yung ating mga playlist, kailangan dagdag tayo na marami. So, pag ninik ko to, dapat mabura lahat yan. So, reset natin. So, yan. So, na-reset siya. Okay. Pero, check natin yung CSS nito kasi hindi niya
Hindi nyo ma-access yung ating CSS. Iba itsura ng ating mga button. Copy na natin lahat. So, ito pala. So, okay. Naka-HTML tag lang tayo dito. No? So, okay. Gamit tayo ng Bootstrap para umayos. Yan. So, gumamit tayo dito guys ng itong mga button, card, row. Yan. Galing yan sa React Bootstrap. Okay. Weird lang to guys, no? Nag-error niya pero wala namang error sa baba. So, okay. Check na lang natin to guys. Tsura nila. So, ayan. So, ito na yung kapag ginamitan natin ng mga React Bootstrap. So, ito na yung kanyang itsura ngayon. No? So, mas maganda na siyang tingnan. So, mag-add tayo dito ng mga movies. Yan. Or song. Okay, na di natin nabago to. No? Balikan natin. Okay, yan. Yun. So, pwede tayo mag-delete. Sa song, ganun din. Pwede tayo mag-delete. Add tayo na marami. Ayan. Kita natin. Okay. So, mag-delete tayo ulit. Testing. Mag-add. Click natin yung reset both playlist. Yan. Okay. So, yan guys. So napagana natin tong ating React application. Tong movie at song playlist natin. So, dito guys, gumamit tayo ng maraming libraries, no? Medyo advanced na tong React application na to kasi gumagamit to ng React JS Toolkit para sa state management. At gumamit din tayo guys dito ng React Bootstrap para sa styling. Yan. Para mas maganda siyang tingnan. Lagyan natin pa to guys ng notification, no? Kapag nag-add tayo, gamit tayo nitong itong React Toastify. So, okay. Install lang natin. So, weird lang itong playlist. Ayun, wala na yung error niyan. Okay na siya. Kailangan lang pala i-close at i-open. Isa naglolo ko itong ating Visual Studio. Okay, install tayo. Stop muna natin yung ating application at ganyan natin para makita nyo. So, okay. Install natin, no? npm install --save React Toastify. So, okay na. Gamit tayo dito ng Toastify. React Toastify. Para sa to guys? Para sa notification. So, maganda yung itsura niya, no? So, bali ito yung magiging itsura niya. So, magkakaroon ng itong mga notification. So, sabi lang naman dito, kailangan lang natin itong i-add sa ating app, no? Copy-paste lang natin. Balik tayo dito. Yan, na-install na natin. Check natin yung package.json. Yun. So, nandito sa si React Toastify. So, dapat nandito siya sa loob ng package.json kapag nag-i-install tayo ng mga libraries. Yan. So, nandito sila, pati yung mga Bootstrap. Yan. At si React.js Toolkit. So, punta natin yung ating app.js. Sabi sa documentation ng React Toastify, kailangan natin itong i-import lahat to, no? Toast container, toast saka yung CSS niya.
Okay. Tapos, sabi. Alright. Mata. At yan. Okay. Yan lang. Lagay natin yung toast container sa loob ng return. So, sa loob nitong container lagay natin. Try natin. Toast container. So, bali ito pala yan, si toast container. Yung toast, gagamitin to para sa copy natin sa kabila. Sa loob ng slice. Okay. Yan. So, yan. So, after natin mag-add ng movie, so, gamit tayo ng mali. Dapat dyan sa taas. Part natin. Pero yung toast lang. Nagamit tayo guys ng toast. So, sabi sa documentation. Dito na. Okay. Dito. Check natin yung kanilang usage. Yan, to. So, pwede tayong maglagay ng success, no? Tsaka error. Tsaka meron siyang position, no? Kung saan nyo gustong ilagay yung notification. So, try natin tong to success. Copy natin, lagay natin sa ating, gawin na lang natin success. Movie added movie successfully. Ayan. Tapos yung position niya ay top center. Okay, sa remove, gamit tayo ng yung naman, yung error na lang. Error. Try natin yung error. Remove na lang. Will be successful. Try lang naman natin. At siyempre, run natin. Testing lang natin guys. Ano yung tsura nito? Ayan. So, try natin mag-add ng movie. So ayan, nakita nyo, no? Mayroong notification dito. Added movie successfully. Try natin mag-add ng marami. So ayan, no? So madami rin yung notification na lumalabas. So, pag nag-delete naman tayo natin mag-delete. Yan. Meron ding notification na remove movie successfully. Yan. Pwede nyo rin close agad yan. So, si song, lagyan din natin para pareho sila. So, i-copy lang natin sa loob ng song slice. Import natin si toast. So, copy lang natin ito nga. Successful. At yung added song para edit natin. Slice naman. Remove song. Ayan. Gawin natin to. Top left. Si song. Yung position niya. At gamit tayo ng success.
Meron yata itong or warning. Yan. Try natin yung warning. Check natin yung itsura niyan. Yan. So, song testing natin. So, yan. Nasa left side, top left. So, doon lumalabas yung notification. At kapag dinilit ko, ayan. So, ito yung itsura naman niya, yung warning, no? Remove song. Tayo marami. Ayan. So, yan guys yung notification from React Toastify. Ayan. So, check nyo rin tong documentation nila. Try nyo gamitin yung iba't ibang mga position dito, no? Or configuration nyo. Remove natin. Ayan. So yun guys yung ating tutorial about React application. So gumamit tayo guys dito ng React.js Toolkit, React Bootstrap, React Redux, saka ng React Toastify. So yung code nito guys, nandito lang sa repo ng Pinoy Codecamp, no? So kung gusto niyo ma-access to guys, so check nyo na lang yung instruction sa aking bio. So dito guys, meron tayong mga ebooks at mga application from Angular, Java, and Spring Boot din, no? So check nyo na lang to guys, itong ating repo na to. So yun lang guys. So maraming salamat sa inyong panonood at magkita-kita ulit tayo sa mga next